Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa Ami Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol dito sa mga orchids ko na noong summer ay talagang hirap na hirap sila. Pero sa ngayon po, nakasurvive po sila kahit walang fertilizer. Ito at namumulaklak na sila. Ito po yung gusto ko i-share sa inyo, yung October Bloom. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito, nilayo-layo ko po yung camera para makita nyo naman yung mga bulaklak dito at saka yun. Kaya lang, against the light kasi pawala na po yung araw at hapon na. Ngayon lang po ulit ako nakapag-video ng hapon kasi may gumagawa nga po dito, tinitibag yung pinaka-tiles para palitan ng bago doon sa may kubo. Maingay po at saka ngayon lang po nagkaroon ng araw na walang ganong maingay na bata at walang mga music sa kapitbahay. Kaya po yan, medyo padilim na, sinamantala ko dahil bukas baka meron na naman ng music. Sa ngayon, walang bata dito sa harapan na naglalaro kaya medyo tahimik. Mga sasakyan lang po yung maririnig nyo kasi tabing kalsada kami. Yan, ito po yung unang ipakikita ko sa inyo. Yung iba dito, yung naripat ko na sa uling. Uling na po at saka lava rock yung kanilang mga potting media. Pero, dalawa dito, hindi ko pa yan nairiripat. Pero matagal na po dito yan. Kaya tingnan nyo naman ito. Kailangan ko na talagang iripat. Namamatay na yung mga ugat niya. Yan. At pangit na yung mga cane. Kailangan na iripat at baguhan ng potting media. Yan. Ito po yung aking topic ngayon, yung October Bloom. Sasamantalahin ko na po kasi yung mga bulaklak po dito, hindi naman sabay-sabay bumubuka. Meron dito na palanta na talaga, kaya sasamantalahin ko na. Yung iba naman, hindi pa bumubuka. Yung iba, yung unang bumuka, malalanta na. Kaya kailangan i-video ko na. Total, marami na naman po na mga bulaklak na nakabuka. Ito po yung mga orchids na talagang nahirapan talaga sila nung summer. Yan, ito. Unahin ko po ito. Yan, itong isa na to. Yung iba po talaga dito, hindi ko alam yung ID. Kasi, lagi ko nga po sinasabi sa inyo, yung ID po ng mga orchids, talagang nag-iiba-iba. Hindi ko po malaman kung bakit. Minsan, ganito yung ID nito. Pag nakita ko sa isang post, ganito. Talaga nakakalito po yung ID po ng mga bulaklak ng orchids. Kaya kung alin lang po yung alam ko, yun yung ma-share ko sa inyo kung ano yung ID. Pero may kukuhanin pa po ako pala na isang bulaklak doon sa may garden set ko. Pipilitin ko na maabot kasi nga di ba maraming tabla na pinagbaklasan po ng bahay kubo. Ito po, kompleto na po yung mga bulaklak na kinuha ko doon sa aking garden set. Hindi nga po ako makapunta doon ngayon dahil talagang gulong-gulo at doon po nakatambak yung mga tabla na binaklas po dito sa aming bahay kubo. Hindi talaga ako makapunta. Inabot ko lang tong mga nandun na mga merong bulaklak. Pero meron din pong bulaklak pa doon na nakakapit sa puno ng bayabas. Unahin ko po sa inyo itong si Anucha Flare. Yan. Diba? Ang ganda. Ang ganda ni Anucha Flare. Yan po ay binili ko ng seedling sa Golden Bloom. At nairipat ko po, ginamit ko pong potting media ay uling. Yan. Tapos po, ito po si Gift by God na iba po yung kulay. Palibhasa po, hindi sila ganong naarawan doon dahil naliliman ng dahon ng ubas at saka ng dahon ng bayabas. Pero po kapag po ito ay naarawan, ito po ay maganda. Makikita nyo po talaga yung ganda nitong si Gift by God.
Tapos, eto, kung titingnan nyo, ang ganda. Yan, ito po ay si Mini Yaya. Yan, ito yung isa sa mga yaya na variety ng Dendrobium orchids. Yan, mahaba talaga yung mga spike nito kahit maliliit lang. Mahaba at magaganda talaga yung bulaklak nila. Tapos, ito po, hindi ko alam yung ID nito, pero ito po ay dark violet na wala siyang white sa gitna. Yan, puro dark violet lang po talaga. At meron din po ako dito na kasing kulay po ni mangosteen. At tinatawag din po ito na mangosteen dahil sa kulay po, nakakulay na mangosteen. At ito po yung isa na orchids na white and violet. Hindi ko rin po alam kung ano yung ID nito. Pero tingnan nyo naman, ang lago po ng kanyang mga cane. Pero nabili ko po ito ng siguro mga 3 cane lang. Gumanda na dito. Tapos ngayon tingnan nyo, ang daming spike. Ayan, kaya lang, hindi po nagtutuloy yung ibang buds. Ayan no, ang dami. Kaya natutuwa po ako dito. Ito, kung matatandaan nyo po, ito yung sinasabi ko sa inyo na sinerch ko po talaga yung bulaklak nito na napakalaki. Syempre, kapag nandun po sa farm, talaga pong bago nila ibenta yung kanilang mga orchids, talaga pong alaga po sila sa fertilizer, sa lahat ng fertilizer, kaya mahaba at malulusog ang kanilang mga spike at bulaklak at napakalalaki. Yan. Punta naman po tayo dito sa aking mga Dendrobium orchids na nakakapit sa puno. Sa puno ng MacArthur tree, buhay po na puno yan, at dito sa driftwood. Ikukumpara po natin yung mga nandito sa paso. Ito pong ginamit ko na paso dito ay yung clay pot na yung nung binili ko, ito pa rin po yung ginamit ko na paso. Pero, nairipat ko na po yan. Ko-compare po natin dahil nung summer, ganyan yung nangyari dito. Pero ito po, nung summer, ganito yung nangyari dito. Tingnan nyo, ang lago-lago, ang hahaba ng mga cane, ang hahaba ng mga bulaklak, ang hahaba ng mga spike. Yan, medyo padilim na, kaya binibilisan ko na po yung pag-video. Ito, umpisahan ko dito, parang Christmas tree na naman to, kaya natutuwa ako, sana hanggang Christmas ay umabot tong mga bulaklak na to. Tingnan nyo naman po, tuwan-tuwa ako dito. Ito pong mga nilagay ko dito na mga Dendrobium orchids ay ganito lang po sila. Yung kikis lang po ng mga orchids ko dito, yung matatandang orchids ko dito, na doon galing, ngayon, pumangit na yun nandun, dahil nalilima na talaga sila, totally, walang araw, walang, konti lang talaga, yung liwanag lang talaga, at hindi ko po talaga na-fertilizer yan, kaya walang fertilizer, walang araw, kaya ganyan po yung nangyari. Tingnan nyo, pasensya na kayo at magulo pa dito. Hindi pa tapos yung pinagagawa namin. Yan po yung nangyari. Pero, tingnan nyo po dito. Ito po ay naaarawan ng after lunch hanggang ganitong oras na arawan yan. Tingnan nyo. At, ito po ay nakakapit sa buhay na puno ng MacArthur tree. Tingnan nyo naman po ang haba ng spike niya. At ang ganda ng bulaklak. Tingnan nyo. Diba? Ayan, ang ganda, diba? Hindi ko po alam yung ID nito. Sa mga nanonood po at alam yung ID nito, yan, tingnan nyo po. Please comment down below po, white and violet, tapos po yung ID. Yan, tapos, eto pa po yung isa. Sa tuwan-tuwa ako. Nilagay ko lang po ito ng cane lang. Kinapit ko dito cane lang. Hanggang sa yan, merong 3 bagong cane na may mga dahon. At hindi ko po sukat akalain na ito yung bulaklak niya. Ayan, tignan nyo naman. Ang haba din po ng spike. Ayan, diba? Ayan, no, ang ganda. Tapos, syempre, karamihan ng kinapit ko dito ay yung Burana Green. Yan, hindi magpapahuli si Burana Green. Mga kikis lang din yung mga nilagay ko dito. Yan, tingnan nyo. Yan, may mga spike na din. Yan po yung
maganda kapag buhay na puno yung kinapitan natin ng ating mga Dendrobium orchids. Tamang lugar, tamang sunlight, tamang pagdidilig kahit walang fertilizer, kasi po simula May na naging busy kami, tali wala pong fertilizer itong mga orchids ko hanggang ngayon dahil hindi ko po talaga naaasikaso. Yan, tingnan nyo. Pero tingnan nyo naman, ang daming bulaklak, ang daming spike na lumalabas. Tapos syempre, hindi po magpapahuli itong mga Dendrobium orchids na kinain po ng mga suso na nilagay ko po dito. Nakinapit ko po dito sa aking DIY driftwood na PVC pipe. Ito po. Yan. Ito po ay si Airy New Normal. Yan. Kaya po isa pa sa talagang gusto ko nang i-video ito. Ang gaganda ng mga bulaklak. At dalawa lang yung binigay niya na bulaklak. Ito malalanta na. Talagang sinamantala ko na nakabuka pa to kasi isa to sa magandang bulaklak dito sa amin. Yung si Airy New Normal. Yan, at marami pa po dito. Kung mapapansin nyo sa mga nakaraang video ko na isineshare ko sa inyo to, mga maliliit lang ito na mga kinuha ko ng mga anak ng orchids dito, mga kikis na nilagay ko dito sa clay pot. Ayan, malago na po. Parang ayoko pa silang paghiwa-hiwalayin. Gusto nila dyan. Sige, dyan sila lumaki, dyan sila mamulaklak. Ayan, ganyan. Yan po yung aking mga orchids dito. At syempre, eto, medyo madilim na dito. Ito po yung si Purple Green Tulips. Ayan. Nung nakaraang video ko, nung last month o August, may pinakita na ako sa inyo dito na isang mahaba. Ito po yun. Ngayon, nagkaroon na naman siya ng 2 spike. Ayan, eto, tingnan nyo. Palanta na rin to kasi September pa itong spike na to. At bumuka to ng first week ng October. Kaya ganito na sila at madalas ko nga po sila na madiligan nung dito pa nakasabit yung mga aking mga mukara. Kaya nilipat ko po yung aking mga mukara doon sa grotto namin. Tapos, eto po yung isa pa na tuwan-tuwa ako. Tingnan nyo, ang hahaba. Ito po ay yung nakakapit sa driftwood. Yan, sa driftwood lang po yan nakakapit. At gustong-gusto po nila yung lugar dito. Kung mapapansin nyo po yung mga Dendrobium orchids ko doon sa grotto, talagang nawala lahat yung dahon, puro cane na lang. At parang hindi sila magbibigay ng bulaklak. Kasi nga, na-stress po talaga sila nung summer. Yan, ito po yung dating tinatawag ko na Betty Rose, pero ang totoo pong ID nito ay si Sunshine Mutation Blue. Yan, meron din po nito na Sunshine Mutation Red. Yung kulay naman po niya yung parang red siya, kaya tinawag na Sunshine Mutation Red. Kung mapapansin nyo, itong mga nagbulaklak na to, yan, ito, spike to. At itong isa na to, ito, kikis lang yan eh. Yan o, kikis lang po yan dito. Tapos yan. Magbulaklak na at mahaba po yung spike talaga. Tingnan nyo. Yan, kaya natutuwa ako at gusto ko i-share sa inyo ngayong October. At ito, yung isa sa gustong-gusto ko na namumulaklak, itong isa sa aking mga mukara. Yan o, ang ganda. May spike na pong panibago. Yan po yung kulay red ko. Na yung ID niya ay si Mukara Salaya Red. Yan. Aabangan natin yan at i-update ko po kayo. At syempre, hindi po pahuhuli itong isa sa mga Dendrobium orchids ko na parang native siya. Yan, oh. Ito si Kulot na parang native to na yung hiningi ko doon sa classmate ko sa fish pond galing. Yan, ito po. 2 spike po yung binigay niya. Ayan. At ito, meron pang hindi bumubuka. Yan. At ito po yung kulay white and violet ko na yung ordinary na nakikita natin sa dangwa. Yan o, may spike na rin. 3 yung spike niya, yan. Ito pa yung isa. Yun o. Yan. I-update ko po ulit kayo dyan. Tingnan nyo kahit ito ay madilim dito, hindi naaarawan at walang fertilizer.
nag-spike pa rin siya. Kaya po, yan, natutuwa ako kahit ganyan yung nangyari. Gulong-gulo pa din. Ito pa po yung isa sa MacArthur tree na kinapitan ko ng mga kikis na aking mga dendrobium orchids. Yung isa, ito, yan, yung maraming bulaklak. At yung isa, ito, may bulaklak na din. Ito yung kulay yellow ko na mayroong kulay purple doon sa pinaka-lips nila. Yan, bale, 3 variety po yung kinapit ko dito. Parang 4. 1, 2, 3, tsaka itong isa. Ang namumulaklak pa lang po palagi ito. Itong kulay yellow. At ito po yung isa na kinapit ko dito. Ito po ay kikis lang kung natatandaan ninyo yung mga kikis na hinarvest ko. Meron akong video po doon na nag-harvest ako ng mga kikis. Isa po ito sa hinarvest ko tapos kinapit ko dito. At madalas na po itong mamulaklak. Ito, 3 bulaklak na yung nakaraan. Makikita nyo naman to, yung mga spike na tuyo. Yan, tapos ito yung huli. Kaya lang napakataas. Yan, sana wag maputol. At ito pong variety na to ay napakahaba lagi ng spike niya. Ito po yung bulaklak niya. Medyo may pagkakulot. Ayan. Ang haba ng spike, di ba? Tapos medyo may pagka-dark yung violet niya. Ayan, hindi po ito nagbibigay ng bulaklak na maikli yung spike. Puro po mahahaba. Kasi makikita niyo naman dito. Yan o. Hindi ko tinatanggal yan ang haba ng spike. Yun. Kung kahapon po sinamantala ko na walang naglalaro, walang music. Ngayon po umagang-umaga naman ako nag-video para makita nyo naman ng malinaw. Kasi kahapon medyo talagang padilim na. Kaya hindi nyo ganong maaaninaw yung mga ipakikita ko sa inyo na bulaklak. Ito po yung isa sa tuwan-tuwa ako dito. First time po na mag-bloom under my care, ito pong aking Catasetum. Binili ko po yung Catasetum na to September 2023. Ito po yung bulaklak niya, kulay green. Yan. At meron po siyang 4 na pseudobulb. Yan. At ito yung dahon niya. Natural lang po sa mga Catasetum na after niya mamulaklak, nawawala ng dahon at hindi po patayan. Hindi ko lang pa nalilinis yung pseudobulb na to. Meron pang mga tuyong dahon. Kaya po ito, ang ipakikita ko naman sa inyo, itong mga bulaklak niya. Natuwan-tuwa talaga ako na kahit na po hindi ko gano'n naasikaso mula nung May hanggang ngayon, hindi ko nalalagyan ng fertilizer, hindi ko sila nabibigyan ng fertilizer. Ito at nagbulaklak po. Isang spike po, pero nung binili ko po ito nung 2023 ay 2 spike pero hindi pa bumubuka. Ngayon tingnan nyo, pero hindi pa po ito totally na nakabuka. Bubuka pa po ito at medyo malayo po ako dito sa mga bulaklak na yan na amoy ko. Amoy mint po yung amoy ng bulaklak ng Catasetum na to. Makikita nyo ngayon dito sa may garden set, dito muna nilagay yung mga tabla. Kaya hindi ko po naasikaso yung mga orchids doon. Yung mga may bulaklak, nakita nyo naman kanina sa unahan ng video, kinuha ko. At yun pinakita ko sa inyo dito kasi hindi ko maipakikita sa inyo ng ayos. Kasi nga, dito na ilagay yung mga tabla na to, wala talagang lalagyan. At dito, wala na yung ibunan ni Sir Bernie. Kaya yung garden set na yan, after na matapos lahat ng ginagawa dito, dito ko ilalagay yung garden set. Yan na yung dating kubo namin. At ito, yung isa na orchids na kinapit ko dito sa puno ng bayabas. Kahit hindi po naasikaso at walang fertilizer mula nung buwan ng May, ito at may bulaklak din. Yan. Nagbigay siya ng 4 na bulaklak, kaya lang yung isa nalanta na. Yan, 4 yan. Malalaki po yung bulaklak nitong kulay violet na to. Ang ganda. Yan, sana matapos na yung ginagawa dito at na maiayos na to at na maiuwi na sa Hagunoy itong mga tabla na to.
Ito naman yung tatlong tulumya ko, dalawang variety lang po yan. At ito yung bulaklak ng tulumya, iyan yung Flyer Red Cherry. Yan, isa yan sa nagbulaklak dito sa aming bakuran. At dito naman po tayo sa aking grotto. Kung natatandaan nyo yung nakaraang video ko, pinakita ko sa inyo na nandito yung inilagay ko na dito sa grotto yung aking mga mukara. At yan po ay nagbulaklak na. Ang kaso nga lang po, mga nasunog po yung dahon. Pero okay lang yan. Mapapalitan naman o kaya i-propagate ko na lang para gumanda yung mga dahon nila doon sa baba at magpanibago naman yung doon sa taas. At eto naman yung isa na nagbulaklak dito na naka-recover nung nagdaang tag-init. Ayan, nagbigay po ito ng dalawang spike. Ayan, malapit na tong lanta. Kulay white and peach. Ayan, si Audrey Peach po ang ID niyan. Ito nga po palang isang mukara ko na tinapkat ko noon. Ayan, parang sa pagkakalagay ko sa init, namatay yung ugat niya. Ayan, sana, ayun, buti, merong lumalabas na panibagong ugat. Ayan, oh, na sunog talaga. Tapos, eto, yung huli na ipakikita ko sa inyo, yung bulaklak ng aking Aranda Blue. Ayan, meron pong designer ng mga insekto dito ngayon. Tingnan nyo naman, oh. Tingnan nyo yung mga petals. Kinain. Ayan, no. Sayang. Pati itong pinakadulo na buds, kinain din. Ayan, ang ganda pa naman. Ayan, ito yung huli na ipakikita ko sa inyo na bulaklak ng aking orchids. Bumalik po ako dito ulit sa may unahan ng aming bahay at maraming nagdadaang sasakyan doon sa malapit sa gate sa grotto, kaya dito na lang po ako mag-e-end. At dito magaganda talaga yung bulaklak, mahaba yung spike. Ayan, tingnan nyo naman. Hindi ko agad din ito natapos itong aking video, kaya i-update ko na rin kayo dito sa Salaya Red na mukara ko. Ayan, nagkaroon na po ng spike at patuloy na lumalaki yung spike at lumalabas na rin yung kanyang mga buds. Hanggang dito na lamang po ang aking video at maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga friend ko sa YouTube, sa mga silent viewer, at mga napadaan lang pero pinanonood po ng buo ang aking mga video at hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. Keep safe everyone. God bless.